Eto, hinamon ni dating Senador Sonny Trillanes si Senator Bongo na magsampa din raw ng kaso kung totoong may nalaman itong baho tungkol sa kanya. Ayan. Ako sa Man of the hour ngayon talaga si si Trillanes. si Senator Trillanes. Oh. Sabagay Ako si Bongo rin. Meron ba sinabi sa ilalim? Ang sabi rito, 6 na taong naging presidente si Duterte. Oo. Gigil na gigil sila sa akin, hinimay nila lahat ng pwedeng himayin, wala po silang nakita. Siya yung senador ngayon, si Bongo, kung meron man kang alam na ginawa ko mali, kasuhan mo na rin ako, sabi. Biruin mo yun. Ang tagal-tagal niyang nakikipaglaban sa mga Duterte. Di ba? May Perea, Team Replay, watching from Saudi Arabia. Actually, noon pa yan eh. Noon pa hindi naman tumigil talaga, very relentless si Senator Trillanes sa pagbabatikos sa mga kabulastugan ng mga Duterte. Matagal sila nagpambuno kahit nung presidente pa si Duterte. Ang ginawa nga nila, 6 years nga naman na, may pagkakataon, 6 years na nakaupo, 6 years na bumabatikos during term niya, ba't hindi nila nakasuhan? Nakasuhan nila, libel, ba't kung ano ibinato, pero lahat nalusutan ni Senator Trillanes, wala namang corruption doon. Ang ginawa na lang nila, ni-review yung amnesty na binigay kaya nakulong sa panandalian si Senator Trillanes eh. Oo. Yun yung naging ganti nila. Tsaka yung ginawan siya ng fake na bank account. Oo. Di ba? Pero grabe pala nun, no? Ikaw ba, kay Sentry? Ano? Dati, medyo busit ka kay Sentry? Oo! Sabi ko nga, di ba, kapag ini-interview ko naman yan, pangatlo na yata yun na interview namin kay Senator Trillanes, dating senador. Sabi ko, isa ako doon sa tumatawag sa iyo ng sundalong kanin. Natatawa lang eh. So, isa ako doon sa tumatawag sa iyo ng sundalong kanin, isa akong tumatawag sa iyo na trililing. Pero over the time, isa-isang nare-reveal na mas tama at totoo yung sinasabi niya eh. Oo. Diba? Biruin mo. No? Yung pumunta pa sila sa Singapore sa bangko ng DBS sa Singapore. Kasama mga reporter, kasama mga media. Sabi ko nako, eto na, magkakaalaman na. No? Pero sinabi ni Duterte. Shoulder shrug lang eh. Nagpa-press conference pa na may hawak na. Niloloko lang. Nagpadala daw sa panloloko niya eh. Diba ginanon lang siya? No, ganun tayo ginagago nun. Di ba? Biruin mo. Nag-rally. Ipapakalat sa ating mga Pilipino na si Trillanes, may ganito yan, ganyan. Tapos, nung pinatulan, syempre, sabi ko nga sa inyo kapag kayong ikaw, inaakusahan at alam mo na walang katotohanan yun, ikaw pa yung magmamadali na pumunta sa para pag-usapan agad para ipakita mo, ipagtanggol mo yung sarili mo. Ganun yung ginawa ni Trillanes. So ngayon, nung pinatulan, biglang joke lang. Yun lang. Yan na rin ginagawa nung anak niya ngayon. Yung mga pa-joke-joke na ganyan. Nakita mo nga, pati sila, si Luistro. Sinabi may utang daw sa kanya sila Luistro. Yun na pinaka fake news fabricator eh. Oo, hinanapan ng na resibo. Sabi ni sabi ni Luistro? Sige nga, madam, pakipakita nga sa akin yung resibo para naman mabayaran ko yung 8 to 9 million na utang namin sa inyo. Oo. Ikaw ba? Kunyari ako, nagsabi sa iyo, si Mayor Vico may utang sa akin yan. 8 milyon. No? Tapos sinabi mo sa akin, sige, Kiburat. Ilabas mo yung resibo, babayaran na kita. Magmamadali ako. Kasi syempre mababayaran ka na eh. Nako, ito yung resibo ko kay Mayor Vico, may utang talaga yung mga yan. May utang yan. Ang ginawa, move sa next topic na lang eh. Wala, ganun. Okay, next topic. Sabi. Laging ganun. Kasi kapag pinatulan pa niya, alam niya na lugi siya. Alam niya na wala siyang laban. Kasi ba nagmarka din yung Boss Mark? Yung sinabi nito ni Digong, 'di ba, nagkudita. Duwag naman 'yan, yung sundalong kanin na 'yan.
Alam niyo ba kung Oo. bakit? Nagnakaw pumunta sa nag-mutiny sa Oakwood, nagnakaw ng kutsara. Kala silver. Di ba sabi? Oh. Hindi ko pinansin yun. Yung ano, Biruin mo oh. alam ko mga joke-joke ni dating Pangulong Duterte noon. Pero nakasuporta pa din ako sa kanila. Pero hindi ko lang pinansin. Pero hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon. Pero Ayun. mukhang may kalalagyan talaga si si Bongo dito sa Tingin mukhang ko. baka ito pa maunang eh. Kasi sabi ni kasi ang nakikita ko sa kanya, yung parang gusto niyang siya yung totoong nagda-divert. Correct. Siya yung totoong Mangiyak-ngiyak ko sa interview niya. Oo. Kasi gusto niya ipamukha sa sambayan ng Pilipino na ito talaga problema flood control. Ito talaga yung problema, yung mga Goose Project. Kumbaga, parang gusto niyang sabihin sa mamamayang Pilipino na hindi po kami ang problema na conflict of interest. Duktong yan dun eh. Di ba? Duktong yan yun eh. Ikaw ba kapag ka ganito, yun nga, di ba, ikaw si Mayor. Tapos nakiusap ako, Mayor, yung mga yung sa lugar ninyo, walang makuhang proyekto man lang. Baka pwede. O sige, na-aproba mo. Sige, ako bahala dyan. Ngayon, ako si contractor, i-overprice ko na lahat yun. I-overprice ko ngayon. Kasi alam ko na ako mananalo sa bidding. Correct. Di ba? Meron ng basbas ni Mayor eh. May assurance na, Oo. Di ba? Overprice ko na yun. Etong bakal na to, 300 piso. Gawin kong 1,300 to. Sa dami nun. Tubo 1,000. So kasama yan dyan. Kasama yan dyan. Ngayon, ang ginagawa ni Bongo, paulit-ulit doon sa kanyang sinasabi na hindi po kami ang problema. Hindi ito. Ang problema po, flood control at yung mga Ghost Project. Hanapin yung talagang, kasuhan nyo yung talagang corrupt. Sabi niya pa eh. Sabi ni Senator Trillanes, hindi, nakita ko na, ikaw nga yun eh. Sabi ni Senator Pinunto. Di ba? siya mismo yung siya mismo yung tawag dito. Tinuro talaga siya. Sa tingin ko, mauuna pa to. Kasi sabi rin ni Senator Trillanes, di ba, during our interview as well, nung parang ang pagkakasabi nito ni Senator Trillanes, kung yung iba, malalayo pa, kailangan mo pang imbestigahan, paano mo i-relate yung diskaya doon sa mga congressman, eto hindi na. Talagang kamag-anak. Kaya kahon na kahon talaga. Madaling ikahon. Sabi, hindi na kailangan magano. Tatay, Oo. Oy, batiin ko lang si Attorney Empoy. Sikat ngayon yan. Eto paano? Nanay Carmen. Di ba, paano i-connect sila sa diskaya? Di ba, ipinaliwanag na yon ni Senator Trillanes na si, tawag dito? Na si Bongo. Yung tatay ni Bongo, class B lang yung permit nila. Correct. Kailangan makipag joint force doon sa mga AAA na class, diskaya. Oo. Diyan na kumokonek at sinasabi na ang mga diskaya daw, yung last na vlog ko kaninang alas 8 ng gabi, ang sinasabi is si Bongo ang dahilan kung paano naging billionaire. Powerful yan diskaya. Mga diskaya. Yung sa live mo nga. Ayun. Isa pang, maisingit ko lang pero related to do sa ICI. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Hindi, yun nga. Ang mga Pilipino nagtatanong, pagka naririnig sila, parang wala pa silang masagot o hindi pa nila ma-connect. So, yun yung tinatanong. Kaya mas okay para sa akin na i-live nila. Hindi, tayo lang din talaga kanina. Nung tinanong nga kita parang anong alam natin sa ICI? Parehas tayong blanco, di ba? Wala akong masabi. Di ba? Correct. Pero kailangan lang talaga nilang maging pusong bato. Huwag silang magpapa-apekto doon sa mga bash-bash na yan. Gawin lang nila, no? Marcoleta, magsalita. Huwag yung pakialaman yan. Maingay lang yan sa Senado. Wag sila magpapadala sa clamor. Pero ICI, sandali. ICI, kapag ka sinabi sa inyo ni Marcoleta na ganito, ganyan, binanatan kayo ni Marcoleta, ganito, ganyan, sabihin mo, discussin mo muna yung 2,000 piso na libre mo yung kuryente. Hanggat hindi mo dinidiscuss yan, hindi ka pwede makialam sa amin.